Kilala mo ba ang totoong Catherine Bernardo? Isipin ang isang ordinaryong umaga sa Loyola Heights at biglang nagbago ang lahat sa harap ng lahat. Ang nangyari sa kanya ay nagulat sa buong bayan na ikinatigil ng lahat. Mapanghusga ang mga tingin, mga lihim na nabunyag at isang pagtataksil na hindi inaasahan na sinuman. Kakayanin kaya ni Catherine na harapin ang katotohanan at gawing lakas ang kahihiyan. Tuklasin kung paano niya hinarap ang dramang yumanig sa kanyang buhay. Panoorin natin ang video. Ang araw ng umaga na ika-20 Agosto, 2025 ay malumanay na nagpapaliwanag sa mga lansangan ng Quezon City na sumasalamin sa makukulay na harapan ng mga bahay at mga salamin na bintana ng maliliit na lokal na mga cafe. Dala na malamig na simoy na hangin ang bango ng bagong lutong tinapay at mainit na kapt habang nagmamadali ang mga tao na gawin ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Binabati ang isa't isa ng may maikling ngiti at pamilyar na kilos. Sa gitna ng mga taong mabagal na gumagalaw sa mga bangketa, isang figura ang namumukod-tangi hindi lamang para sa kanyang kapansin-pansing presensya kundi para sa hangin ng liwanag na nakapaligid sa kanya. Si Catherine Bernardo, ang young Filipino actress ng talento at karisma ay nanalo ng milyon-milyong puso sa paglipas ng mga taon, ngunit sa sandaling iyon ay tila isang ordinaryong babae lamang na naghahanap ng kap sa isang tahimik na umaga. Nakayapak na naglakad si Catherine sa malamig na sahig na gawa sa kahoy ng kanyang maliit na bahay sa Loyola Heights neighborhood na Maynila. Ninanamnam ang katahimikan na tanging mga unang sandali lamang na araw ang may bibigay. Lumibot ang kanyang tingin sa bintana na ikalawang palapag. Pinagmamasdan ang mga dahon na marahang lumilipad sa hangin at ang mga paglabas-pasok ng mga tao na nagsisimula sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Nakashoot siya na magaan na cotton blouse at komportableng pantalon at ang kanyang buhok, na bahagyang gulo-gulo pa mula sa isang gabing pagtulog, ay bumagsak sa natural na alon sa kanyang mga balikat. May isang bagay na nakakabighani sa pagiging simple na sandaling iyon, isang bagay na nagsiwalat ng pagkatao ng isang tao na, sa mundo, ay isang walang bahid na bituin. Ngunit sa loob ng kanyang tahanan ay si Catherine lamang, isang dalagang may mga pangarap, takot at maliliit, araw-araw na kabelakan. Habang humihigop siya ng kanyang matapang na itim na capt na tinimplahan ng beans mula sa isang maliit na litson sa Quezon City, nag-scroll si Catherine sa kanyang social media, dahan-dahang tumugon sa mga mensahe ng mga tagahanga na pumuri sa kanya at nagbahagi ng mga personal na kwento na inspirasyon ng kanyang mga pagtatanghal sa mga telenovela at pelikula. Ang bawat salita ay puno ng pasasalamat at pangangalaga. Alam niyang maaring maging matindi ang kanyang pampublikong buhay. Ngunit palagi niyang sinisikap na mapanatili ang isang tunay na koneksyon sa mga sumusunod sa kanya. May katahimikan sa kanyang ekspresyon, isang pakiramdam na ang lahat ay nagkakasundo, hanggang sa isang hindi inaasahang mensahe ang nagpahinto sa kanyang mga daliri sa ibabaw ng keyboard. Sa mismong sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono na may notification na tila ordinaryo sa unang tingin, ngunit may pangakong tensyon na hindi pa maintindihan ni Catherine. Ito ay isang mensahe mula sa isang grupo ng mga lokal na producer na nagmumungkahi na dumalo siya sa isang hindi opisyal na pagpupulong, isang bagay na dapat panatilihing maingat. Noong una, nag-alinlangan siya, iniisip kung isa lang itong diskarte sa pagpromote ng proyekto. Ngunit isang bagay tungkol sa paraan ng pagkakasulat sa teksto ang nagpabilis ng kanyang puso, magkahalong pagkabalisa at pagkamausisa. Ang umagang iyon, na tila nangangako at mapayapa, ay itinago sa mga pagbubukas ng segundo nito ang tanda na isang pangyayaring magpapabago sa lahat sa harap ng lahat. Huminga na malalim si Catherine, sinubukang huwag pansinin ang mga paru-paro sa kanyang tiyan, at lumabas ng bahay, naglalakad sa pamilyar na mga kalye ng kapitbahayan. Naglalaro ang mga bata ng bola sa bangketa, ang mga nagtitinda sa kalye ay tumawag sa mga customer na may nasasabik na boses. At ang malayong tunog na isang sirena ay nahalo sa himig ng pang-araw-araw na buhay. Ang lahat ay tila normal, ngunit ang kapaligiran ay nagdadala ng isang hindi mahahalata na pag-igting, isang pag-aalinlangan na tanging ang salaysay ng buhay ang maaring mabunyag. At habang inaakay siya ng kanyang mga hakbang patungo sa hindi pa niya nalalaman, nababanag sa kanyang isipan ang malilit na detalye ng kanyang pang-araw-araw na buhay, ang normalidad na kanyang itinatangi. Na alam niyang sa araw na iyon, magbabago ang lahat sa harap ng lahat. Ang paglipat mula sa kalmado patungo sa kaguluhan ay nagsimula ng tahimik, halos hindi mahahalata, tulad ng unang chord ng isang kanta na dahan-dahang bubuo sa isang rurok na mga damdamin. Lahat ng dumaan kay Catherine ay walang ideya kung ano ang darating, at maging siya, sa lahat na karanasan niya sa harap ng mga kamera, ay hindi pa rin maisip na ang umagang iyon, sa isang ordinaryong kalye sa Maynila, ay magiging simula ng isang episode na hindi makakalimutan na sinuman.
Ang mundo ay patuloy na yumikot, walang pakialam, habang si Catherine Bernardo ay naglalakad ng mahinahon ang mga hakbang, na walang kamalay-malay na malapit na siyang maging sentro na isang pangyayaring ikagugulat ng lahat, at iyon ay magpakailanman na magbabago sa kanyang pananaw sa pagtitiwala, pagkakalantad, at bigat na tingin na ibang tao. Naglakad si Catherine Bernardo sa mga tahimik na kalye ng Quezon City. Hinihigop pa rin ang pakiramdam ng normal na dulot ng umaga sa kanya. Nanatili pa rin sa kanyang mga kamay ang bango ng bagong timplang kapt at pamilyar ang bawat hakbang niya, na para bang tinatahak niya ang rutang inulit niya ng hindi mabilang na beses. Gayunpaman, ang pakiramdam na seguridad na pumupuno sa kanyang puso ay nagsimulang mawala na mapansin niya ang isang kakaibang paggalaw malapit sa maliit na plaza sa Loyola Heights. Isang grupo ng mga tao ang nakapaligid sa isang bagay o isang tao, at ang likas na pagkamusisa ni Catherine ang nabunsod sa kanya na lumapit, na hindi alam na, sa sandaling iyon, ang kanyang buhay ay magsisimulang maganap sa hindi inaasahang paraan. Habang papalapit siya, napagtanto niyang ang sentro ng atensyon ay hindi lamang isang ordinaryong tao, kundi ang kanyang sarili. Napuno ng kalituhan ang kanyang isip nang makilala niya ang mga pamilyar na mukha, mga kapitbahay, tagahanga, at maging ang mga kasamahan sa industriya. Lahat ay may mga ekspresyon na pagkabigla at hindi pagkakaunawaan. Umalingaw-ngaw sa silid ang lumalaking bulong-bulungan, ang bawat bulong na tila nagpapalakas ng pananabik sa hangin. Nakaramdam si Catherine ng lamig sa kanyang gulugod. May nangyayari, isang bagay na hindi niya makontrol, at bigla siyang naging sentro na pangyayaring hindi makakalimutan na sinuman doon. Nagsimula ang lahat nang ang isang kamera, lingid sa kanyang kaalaman, ay nakunan na isang pribadong sandali sa kanyang buhay, isang kilos, isang ekspresyon, o isang nakakahiyang sitwasyon, at bago pa siya makapag-react, nagsimulang kumalat ang imehe sa mga manonood na naroroon. Itinaas ng mga tao sa malapit ang kanilang mga telepono, nagbulungan sa isa't isa, at ang dating mapayapang kapaligiran ay nagdadala ng gayon na hindi mabata na bigat ng paghatol at sorpresa. Sinubukan ni Catherine na panatilihin ang kanyang kalmado, ngunit ang kanyang puso ay bumilis at isang alon na kawalang paniwala ang bumalot sa kanya. Imposibleng paniwalaan na ang isang bagay na napaka-personal, napakaselan, ay maaring malantad ng ganoon sa harap ng lahat. Ang mga boses sa paligid ay nagsimulang maghalo sa isang cacophony ng haka-haka at mapanliit na mga komento. Nakita mo ba ang ginagawa niya? May bumulong na sinundan ng kaba na tawa at hindi sumasang-ayon na tingin. Ang isa pa ay bumulong-bulong tungkol sa epekto ng sitwasyon sa karera ni Catherine. Habang ang mga kalapit na bata ay nakatitig sa eksena sa pagkalito, hindi maintindihan ang bigat na nangyayari. Ang bawat segundo ay tila mas mahaba kaysa sa huli. Ang bawat panlabas na reaksyon ay nagpapalaki sa pakiramdam ng kahinaan ng aktres. Sinubukan niyang umatras, ngunit napigilan siya ng paggalaw ng mga tao, at ang pakiramdam na kabuwang pagkakalantad ay lumaki na parang buhol na sumikip sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Catherine ang hindi katotohanan. Ang mundo sa paligid niya ay tila na-distort, na para bang ang parisukat ay nagiging isang yugto kung saan ang bawat sulyap, bawat komento, at bawat pag-click sa kamera ay idinisenyo lamang upang hiyain siya. Umikot ang mga emosyon, pagkabigla, takot, galit, pagkalito, at napagtanto na batang aktres, na sanay sa pakikitungo sa katanyagan, na hindi pa niya naranasan ang anumang bagay na ganoon katindi at invasive. Ito ay higit pa sa isang iskandalo. Ito ay isang panghihimasok sa kanyang privacy na lumampas sa anumang salaysay na naranasan niya sa mga pelikula o soap opera. Habang sinusubukan niyang iproseso ang sitwasyon, sinalubong ng kanyang tingin ang mga pamilyar na mukha, ngunit kahit ang kanyang mga matagal ng kaibigan ay hindi agad na mamagitan. Ang pakiramdam na paghihiwalay ay lumago, at ang madla ay tila napunit sa pagitan ng galit at pinigil na empatiya. Ang bawat reaksyon ay isang malupit na paalala na, sa sandaling iyon, si Catherine Bernardo ay hindi lamang ang bida na hinahanggaan na milyon-milyon, kundi isang ordinaryong tao na nahaharap sa isang nakakahiya at hindi inaasahang karanasan. At kaya, sa isang kisap mata, ang mapayapang umaga ay napalitan na isang pangyayaring hindi maaring balewalain na sinuman. Ang mga kalye ng Loyola Heights, na dati ay nakahinga ng kapayapaan at nakagawian, gayon ay nagdadala ng bigat na tensyon at masakit na kuryosidad. At habang nakatayo si Catherine sa gitna ng mga tingin ng lahat, isang tanong ang tahimik na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan at sa isipan ng mga nanonood. Ano kayang ginawa nila sa kanya? Ang sagot, sa sandaling iyon, ay nakabitin pa rin sa hangin, nagpapataas ng pananabik at naglalagay na entablado para sa susunod na alon ng mga emosyon na malapit ng maglahad. The moment the cruel reality revealed itself before her eyes, naramdaman na Catherine Bernardo na parang nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga pa.
Ang plaza ng Loyola Heights, na ilang sandali ay pumipintig sa tahimik na gawain na isang ordinaryong umaga, ay naging isang eksena na nakakagigil na tensyon. Bawat pag-click ng kamera, bawat bulong-bulungan ng karamihan, ay umalingaw-ngaw na parang martilyo sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng kagaanan at pag-usisa, gayon ay nagtataglay ng kawalan ng paniwala ng isang tao na, kahit nasanay sa spotlight, ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Para bang ang lahat na normal na nakapaligid sa kanya ay biglang natanggal, nag-iwan lamang na isang hilaw na pakiramdam na kahinaan. Sinubukan niyang huminga na malalim, ngunit ang kanyang paghinga ay nagmumula sa maikli, mabilis, hindi regular na paghingal. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, at saglit, naramdaman ni Catherine ang isang halos primal urge na tumakas, upang magtago sa gitna ng karamihan, upang mawala sa paningin. Ngunit mayroong isang malupit na detalye, hindi siya makatakas. Ang sitwasyon ay bumalot sa kanya ng buo. Ang kanyang bawat kilos ay pinapanood at bawat ekspresyon ay binibigyang kahulugan na mausisa, critical na mga mata. Imposibleng makaiwas, imposibleng mapanatili ang kanyang kalmado, imposibleng balewalain ang biglaang pagkakalantad na naging dahilan ng kanyang umaga sa isang pampublikong bangungot. Tinitigan ni Catherine ang isang grupo ng mga malapit na nanonood, pamilyar na mukha, katrabaho at kapitbahay at naghanap ng tanda na suporta. Ngunit sa halip, nakita niya ang mga ekspresyong nahahati sa pagitan ng sorpresa, paghatol, at hindi magandang pag-usisa. Ang mga tao ay nabulong-bulungan ng mga komento na mula sa pinipigilang pag-aalala hanggang sa masiglang tsismis, at bawat salita ay tila tumutusok sa kanyang isipan na parang hindi nakikitang mga karayom. Ang katahimikan na sariling puso ay naghalo sa mga tunog ng paligid, na lumilikha ng halos maramdamang tensyon, na para bang bumigat at hirap huminga ang hangin. Sa kaloob-looban, isang tahimik na labanan ang naganap. Nakaramdam si Catherine na magkasalungat na emosyon, pagkabigla, takot, galit, at kahihiyan. Nag-react ang kanyang katawan kahit na ang kanyang isip ay naghahangad na bigyang katwiran ang sitwasyon. Hindi ito maaring mangyari sa akin, hindi sa harap ng lahat, hinding gayon. Ang bawat pag-isip ay nagambala ng isa pa. Bawat pagtatangka upang mapanatili ang kalmado ay sumalungat sa katotohanan ng kanyang pagkakalantad. Siya, na madalas gumanap ng mga tungkulin ng lakas at tapang, gayon ay natagpuan ang kanyang sarili na mahina, emosyonal na hubad sa harap na hindi sinasadyang madla na hindi alam ang mga nuances ng kanyang pribadong buhay. Kitang-kita sa mga titig niya ang hindi pagkapaniwala ni Catherine. Nanlaki ang kanyang mga mata, bahagyang nanginginig ang kanyang mga labi, at isang pigil na hininga ang kumawala sa kanyang lalamunan. Iyon ang uri ng reaksyon na hindi maaring peke na sinuman, isang likas, tugon na tao sa hindi inaasahang pagkabigla. Para sa isang sandali, ang mundo ay tila tahimik, ang bulong-bulungan ng karamihan ay naging isang malayong eksyo, at ang tanging naririnig niya ay ang kanyang sariling karera na tibok na puso. Ang kahinaan ay naging kanyang pinakamatalik na kasama, at ang madla, kahit na hindi sinasadya, ay nagsimulang makiramay sa bawat emosyon na dumaan sa kanyang mukha. Ang unang pagkalito ay nagdulot din ng pakiramdam ng paghihiwalay. Napagtanto ni Catherine na, sa kabila na napapaligiran ng pamilyar at hindi pamilyar na mga mukha, ang bawat tao ay nakikita siya sa pamamagitan ng kanilang sariling mga lente husga, haka-haka, komento. Ito ay isang hindi inaasahang kalungkutan, isang pakiramdam ng pagiging ganap na nakalantad, hindi lamang pisikal ngunit emosyonal. Ang bawat kilos niya, bawat sulyap sa paligid, ay binibigyang kahulugan. Bawat galaw ay pinag-aralan at napalitan ng opinyon ng publiko. Para sa isang taong nakasanayan na sa katanyagan, iba ang sandaling ito. Hindi ito tungkol sa palakpakan o nakabubuo na pagpuna, ngunit isang raw na exposure na direktang nakaapekto sa kanyang pakiramdam ng dignidad at seguridad. At sa gitna na emosyonal na kaguluhang ito, naramdaman ni Catherine ang pangangailangan na ikompose ang sarili upang mapanatili ang isang pagkakatulad ng control, kahit na alam niyang ang kanyang panloob na sarili ay gulugod-lugod. Mabigat ang bawat hakbang niya, nasusukat ang bawat hininga, at bawat sulyap niya sa karamihan ay may halong hindi paniniwala at likas na tapang. Siya ay nalilito, mahina, ngunit naroroon pa rin, at mismong ang presensyang ito, ang tunay na reaksyon na tao, ang nagsimulang makuha ang atensyon ng lahat sa paligid niya. Hindi lang naranasan na yung actress ang pagkabigla, pinahintulutan niya ang bawat manonood na maramdaman, sa pamamagitan niya, ang tindi ng bawat emosyon, na ginagawang imposibleng umiwas o isara ang atensyon ng isa. At that moment, hindi lang bida si Catherine Bernardo. Siya ay isang taong nahaharap sa hindi inaasahang kahihiyan, isang taong nahaharap sa pinakamalupit na pagkakalantad na may bibigay na kanyang buhay.
Ang kanyang unang reaksyon, raw at visceral, ang magiging unang hakbang sa isang paglalakbay na walang sinuman. Sa sandaling iyon, ang lubos na may isip, isang paglalakbay na maghahalo ng sakit, mga paghahayag, at pagtagumpayan, at na magpapanatiling matulungin sa lahat, hindi kumukurap sa bawat sandali. Habang nag-alinlangan si Catherine Bernardo na ibalik ang kanyang emosyonal na balance, ang Loyola Heights Plaza ay nagbago sa isang yugto para sa tahimik na paghatol at pabulong ng mga komento. Ang hindi inaasahang pangyayari na nagtulak sa kanya sa spotlight ay hindi napapansin. Mabilis na kumalat ang salita sa mga naroroon, at bawat sulyap sa kanyang direksyon ay may halong pagtataka, pag-usisa, at sa ilang mga kaso, paghatol. Kapansin-pansin kung paano ganap na mababago ng isang sandali ang pananaw ng isang tao sa isang buong komunidad, at sa sandaling iyon, si Catherine ang naging sentro ng lahat ng haka-haka. Mabilis na kumalat ang MGA pakusap. Ang mga taong kanina ay hindi napapansin ay nagbubulungan ng gayon sa isa't isa, maingat na kumikilos, sinusubukang unawain kung ano ang nangyari. Nakita mo ba ang nangyari sa kanya? Bulong na isang kapitbahay sa isa pa. Hindi ka panipaniwala. I never imagined something like this could happen. Ang iba, na mas matapang, ay inilapit ang kanilang mga cellphone, nare-record ang bawat ekspresyon at kilos ni Catherine, habang nabuo ang malilit na grupo. Pinapanood ang bawat galaw niya ng may pagtataka at, sa maraming pagkakataon, mga critical na mata. Ang pakiramdam ng pagmamatiyag ay halos na darama, at bawat segundo ay tila mas mahaba kaysa sa huli, na nagpapataas ng presyon sa batang aktres. Nagsimulang madama ni Catherine ang bigat ng sama-samang paghatol. Ang mga taong kanina ay bumaiti sa kanya ng mga ngiting gayon ay pinagmamasdan siya na matalas na atensyon. Sinusuri ang bawat reaksyon niya, bawat salitang binibigkas, bawat pag-aalinlangan. Ang katanyagan na palaging kasama niya sa mga studio sa telebisyon at sa mga pulang carpet ay hindi na nagpoprotekta sa kanyang personal na espasyo. Sa kabaligtaran, ito ay naging mas mahina, mas nakalantad, mas madaling kapitan sa tingin na iba. Matindi ang pakiramdam ng kahihiyan at naramdaman niya, sa unang pagkakataon sa kanyang karera, ang matinding pagkakaiba sa pagitan ng artipisyal na likhang paggalang sa screen at ang kahinaan na totoong buhay. Ang ilang mga kapitbahay ay nagsimulang magkomento ng malakas, naghahalon at sismis at opinyon. Nagkomento ang isang nagtitinda sa kalye sa posibleng epekto ng kaganapan sa social media, habang maingat na binanggit ng isang matanding babae na maaaring makaapekto ang kaganapan sa reputasyon ni Catherine sa mga lokal na producer. Bawat komento, bawat bulong, ay nagpasigla sa pakiramdam ng pag-iisa ng aktres. Para bang ang bawat salitang binibigkas na iba ay naging isang di nakikitang bato sa kanyang mga balikat, na dinidiin sa kanyang katawan at isipan sa lakas na hindi niya maalis-alis. Lalong tumindi ang sitwasyon ng mga batang naglalaro sa malapit ay nagsimulang tumuro kay Catherine. Hindi lubos na naunawaan ang nangyayari, ngunit sinisipsip ang tense at mapanghusgang kapaligiran sa paligid niya. Nakaramdam ng paninikip sa dibdib ang aktres nang mapagtanto niya na ang epekto ng kanyang mga kilos, o sa halip, ang pagkakalantad ng isang personal na sandali, ay hindi lamang nakakaapekto sa kanyang imehe sa publiko kundi nag-iwan din na marka sa mga inosenteng pananaw ng mga kabataan na nakakita sa kanya bilang isang huwaran. Ang katotohanan ay malupit, ang komunidad ay nagmamasid, nagkomento, nagtala, at higit sa lahat, hinihigop ang kaganapan na parang bahagi ito ng isang kolektibong salaysay na hindi maaring balewalain na sinuman. At habang nangyayari ang lahat ng ito, lumakas ang pakiramdam ni Catherine sa pagtataksil at paghihiwalay. Alam niya na kahit sa mga pamilyar na mukha, may mga taong hindi makapag-alok ng agarang suporta, mga kaibigan at kasamahan na, sa harap ng pagkabigla, nanatili sa kanilang distansya, maingat na tinatasa ang sitwasyon. Ang sakit na pakiramdam na nakalantad sa harap na napakaraming mapanghusgang mga mata ay nagmula hindi lamang sa kahihiyan, ngunit mula sa pagkaunawa na ang mundo, sa sandaling iyon, ay nanonood ng hindi personal at critical. Ang kahinaan ni Catherine ay naging publiko, at bawat segundo ay pinatindi ang drama, na ginagawang halos hindi mabata ang karanasan. Kasabay nito, may kakaibang nangyayari. Habang marami ang tumugon sa paghatol, ang iba ay hindi napigilan ang kanilang empatiya. Ang ilang malalapit na kaibigan, bagamat maingat pa rin, ay nagsimulang maingat na lumapit, nag-aalok ng mga sulyap na sumusuporta at maliliit, tahimik na mga galaw ng pagkakaisa. Ito ay isang malupit na duality sa pagitan ng mga critical na sulyap at mga galaw na habag, na dama ni Catherine na sabay-sabay na nakahiwalay at bahagyang suportado. At ang pagigting na ito sa pagitan ng paghatol ng publiko at tahimik na suporta ay ginawang mas dramatiko ang eksena, na nagpapanatili sa bawat manonood na nakalubog sa kwento na lumalabas sa kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, napagtanto ng batang aktres ang kapangyarihan ng opinyon ng publiko.
ang bigat ng kolektibong tingin, at ang pagiging komplikado ng mga relasyon na tao sa mga sitwasyon ng kahinaan. Ang mga kahihinatnan na isang sandali ay lumilitaw sa labas, na nakakaapekto sa lahat ng tao sa kanyang paligid at nagpapatindi sa pakiramdam ng pag-igting at drama. Ang Loyola Heights, na dating isang pamilyar at ligtas na lugar, gayon ay naging setting para sa isang episode na hindi maaring balewalay na sinuman, kasama na si Catherine. Ang kahihiyan, kuryosidad, at paghatol ay bumuo na isang emosyonal na bagyo na nangakong babaguhin ang kanyang buhay sa mga paraang hindi pa niya maiisip, na nagbibigay daan para sa susunod na kabanata ng kanyang kwento, kung saan ang hindi inasahan ay patuloy na hamunin ang kanyang katapangan at sangkatauhan. Habang lumalakas ang pressure ng mga tao, at ang mga mapanghusgang tingin ay tila tumatagos sa bawat sulok ng kanyang isipan, naramdaman ni Catherine Bernardo ang biglaang pangangailangan na suporta. Ang bigat ng paghatol ng publiko ay halos hindi mabata, at ang bawat hakbang niya ay tila sinamahan ng isang alon na hindi nakikitang pagpuna. Napapaligiran siya, pisikal at emosyonal, at ang pakiramdam ng paghihiwalay ay lumalago sa bawat segundong lumilipas. Sa sandaling ito, kung kailan tila umabot sa sukdulan ang kahinaan, may isang hindi inaasahang pumasok sa salaysay. Si Miguel Santos, isang batang lokal na photographer na kilala sa kanyang sensitibong gawaing nagdodokumento ng pang-araw-araw na buhay sa Maynila, ay lumapit sa kanya ng maingat ngunit matatag. Si Miguel ay hindi isang figura mula sa mundo ng katanyagan at kaakit-akit na kilala ni Catherine. Bahagi siya ng simple, tunay na realidad ng lungsod. Kaswal lang ang kanilang pagtatagpo. Pinagmamasdan niya ang eksena. Sa simula ay kumukuha lang ng mga larawan para sa kanyang proyekto sa pagkuha ng litreto, nang mapansin niya si Catherine, na halatang nahihiya at nakahiwalay. Hindi tulad ng ibang naroroon, hindi kinukuha ni Miguel ang sandali para sa tsismis o sensationalism. Nakita niya ang emosyonal na epekto na dulot nito, at sa halip ay nagpasya na lumapit sa kanya, nag-aalok hindi lamang ng kanyang presensya kundi isang tahimik na kilos na suporta. Tumabi siya sa kanya na may mahinahong ngiti at malambing na mga salita, na halos hindi marinig ng mga nanonood sa paligid. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Si Catherine na nakatulala pa rin, hindi muna sumagot. Ang pinaghalong gulat at hindi makapaniwala ay nag-alinlangan siya, at hindi siya sigurado kung mapagkakatiwalaan niya ang estranghero na ito sa isang pulutong na tila handang tanggapin ang bawat pagkukulang niya. Ngunit may tunay na bagay kay Miguel, isang katahimikan na kaibahan sa kaguluhan sa paligid niya. Hindi niya sinusubukang ayusin kaagad ang sitwasyon o direktang makialam sa karamihan. Nandoon lang siya, nag-aalok ng ligtas na espasyo, isang punto na suporta sa gitna ng ipo-ipo ng mga sulyap at komento. Ang simple ngunit malakas na kilos na ito ay nagsimulang mawala ang ilan sa tensyon na bumabaon sa dibdib ni Catherine, na nagpapakita sa kanya na hindi lahat na naroroon ay laban sa kanya. Habang ang mga tao ay patuloy na nagbubulungan, nagtuturo, at nag-isip-isip, iminungkahi ni Miguel na umatras sila sa isang mas tahimik na lugar, at si Catherine, kahit na nananatili pa rin ang kanyang kawalan ng kapanatagan, ay nakaramdam na matinding ginhawa. Bawat hakbang nila patungo sa isang hindi gaanong masikip na gilid ng kalye ay nagpapagaan sa tindi ng paghatol, na nagbibigay sa kanya ng silid upang huminga at magsimulang ayusin ang kanyang mga inisip. Ito ay isang pahinga sa gitna ng kaguluhan, isang pagkakataong magmini-mini ng walang palaging pakiramdam na pinapanood, sinusuri at pinupuna. Nagsimula ang kanilang pag-uusap ng may pag-aalinlangan. Kalmadong nagsalita si Miguel, halos parang nagakwano siya para pakalmahin ang bida. Catherine, I know this all seems unbearable right now, but you're not alone. May mga taong nakakaintindi sa bigat ng pagiging expose. Hindi lamang niya pinatunayan ang kanyang nararamdaman, ngunit nag-alok din siya ng isang pananaw na hindi pa niya naisip, na hindi lahat ng mga mata sa kanya ay kritikal, na may mga kaalyado na, tahimik, ay maaring sumuporta sa kanya. Habang naglalakad sila, naramdaman ni Catherine ang munting kislap ng pag-asa. Ang presensya ni Miguel ay nagpaalala sa kanya na kahit na sa matinding mga sitwasyon ng pampublikong kahihiyan, ang mga tunay na koneksyon na tao ay umiral pa rin. Mga taong may kakayahang umunawa at magbahagi ng sakit ng walang paghatol. Kabaligtaran ito sa magulong tanawin sa plaza, kung saan ang takot at pag-usisa ng mga tao ay ginawa siyang kumpay para sa rakahaka. Si Miguel, sa kanyang pagiging sensitibo at pagkasikaso, ay naghandog ng unang liwanag sa gitna ng emosyonal na unos na dumaan sa kanya. Ang hindi inaasahang presensya na ito ay nagsimulang baguhin ang panloob na salaysay ni Catherine. Ang pakiramdam na kawalan ng kakayahan ay hindi ganap na nawala, ngunit ang pagkaunawa na siya ay hindi ganap na nag-iisa ay nagdulot ng agarang ginhawa.
Napagtanto niya na kung minsan ang pinakamahalagang suporta ay hindi nagmumula sa palakpakan o malalaking kilos, ngunit mula sa mga simpleng pagkilos ng presensya, pag-unawa at empatiya. Si Miguel ay naging, sa sandaling iyon, ang kanyang ligtas na kanlungan, na ipinapakita sa kanya na hindi lahat ng atensyon sa paligid niya ay kailangang pagmulan ng sakit, na kahit sa gitna ng kaguluhan, ang sangkatauhan ay maaaring mag-alok ng kanlungan. Habang patungo sila sa isang mas pribadong espasyo, ang kaibahan sa pagitan ng paghatol ng publiko at ng tahimik na suporta ni Miguel ay nagtakda ng yugto para sa mga paghahayag na darating. Nagsimulang matanto ni Catherine na ang sitwasyong ito, bagamat nakapipinsala, ay maaari ding maging isang karanasan sa pag-aral at pagmumulan ng lakas, isang pagkakataong matuklasan kung sino ang tunay na sumabay sa kanya at kung sino ang naghihintay lamang na tamang sandali para punahin siya. Ang hindi inaasahang kaalyado na ito ay hindi lamang nagdulot ng agarang kaginhawahan, kundi nagpasiklab din na apoy ng katatagan na magsisimulang hubugin ang mga susunod na hakbang ng kanyang paglalakbay. Habang naglalakad si Catherine Bernardo kasama si Miguel Santos sa mas tahimik na mga kalye ng Loyola Heights, ang isip na iyong aktres ay puno ng mga tanong na hindi nasasagot. Ang bawat hakbang ay tila tumindi ang pangangailangan na maunawaan ng eksakto kung ano ang nangyari sa parisukat at, higit sa lahat, kung sino ang maaring gumawa ng isang nakakahiyang sitwasyon sa harap ng napakaraming mga mata. Hindi lang nagkataon lang ang insidente, may layunin sa likod nito, at nadama ni Catherine na kailangang matuklasan ang katotohanan bago maging hindi na may babalik ang sitwasyon. Iminungkahi ni Miguel na bumalik sila sa kanyang tahanan pansamantala, isang maliit na apartment malapit sa Ateneo de Manila University, kung saan masusuri nila ang mga detalye, suriin ang mga mensahe, larawan, at komento na kumalat sa paligid. Tinanggap naman ni Catherine, tumitibok pa rin ang kanyang puso, at sa pagpasok nila, ang medyo kalmado ng lugar ay nagbigay daan sa kanilang dalawa na tumutok sa investigasyon. Sinimulan niyang balikan na isip ang mga pangyayari sa umaga, bawat kilos, bawat salitang ipinagpapalit, bawat kahina-hinalang tingin. Nanatili pa rin ang pakiramdam ng kahinaan, ngunit ngayon ay may halong determinasyon na tuklasin ang pinagmulan ng kahihiyang ito. Habang sinusuri nila ang mga video na nai-record ng mga dumadaan at lokal na social media, lumitaw ang mga pattern na nakakuha ng atensyon ni Catherine. Ang ilang mga larawan ay nagpakita sa mga taong kilala lang niya sa pamamagitan ng paningin, mga empleyado ng studio at mga lokal na producer, na nagbubulungan sa isa't isa na may maingat na malisyosong mga ekspresyon. May mga banayad na galaw na nagsasad na ang kaganapan ay hindi random, ngunit maingat na binalak. Ang bawat frame, bawat detalye, ay nagsimulang bumuo ng isang palaisipan na nagpapahiwatig na isang balangkas na kinasasangkutan ng mga profesional sa loob mismo ng industriya ng telebisyon, mga taong maaring magkaroon ng interes na sirain ang kanyang imehe o pahinain ang kanyang kredibilidad. Nagsimula ang pagkabigla na makita ni Catherine ang mga pamilyar na mukha sa karamihan na malinaw na kasali sa episode. Kabilang sa mga ito ay sina Marto Villanueva, isang producer na nagpakita ng mga palatandaan na nakatagong kompetisyon, at si Liza Torres, isang kapwa-artista na kilalang-kilala sa likod ng mga eksena ang inggit sa mga kamakailang papel ni Catherine. Ang deti ay tila isang nakahiwalay na insidenteng gayon ay inihayag ang sarili bilang isang komplikadong balangkas, maingat na ininhinyero upang nakakahiyang ilantad ang aktres. Ang bawat pagtuklas ay nagpatindi ng drama, at si Catherine ay nakaramdam na magkahalong galit at kawalang paniwala, hindi lamang sa ginawa sa kanya, kundi ang mga taong malapit sa kanya at tila pinagkakatiwalaan ay nasangkot. Habang lumilinaw ang katotohanan, naramdaman ni Catherine ang galit na may halong sakit na bumangon sa loob niya. Ngunit si Miguel, na laging naroroon, ay nagawang pakalmahin siya, na nagpapaalala sa kanya na ang pag-alam sa katotohanan ay ang susi din para makontrol muli ang sitwasyon. He emphasized that exposure didn't have to mean defeat. Catherine, nayong alam na natin kung sino ang nasa likod nito, we can act with clarity. It's not just about protecting ourselves, it's about exposing justice in the right way. Ang ideya ng pagpapalit ng kahihiyan sa lakas ay nagsimulang magkaroon ng hudis sa isip ni Catherine, kahit na ang unang pagkabigla at pakiramdam ng pagkakanulo ay nanatiling matindi. Habang sinusuri nila ang higit pang footage, napagtanto din nila na ang ilang naitalang testimonya ay nagpakita ng pag-ugali ng mga kapitbahay at mga dumadaan na hindi sinasadyang nagpalaki ng sitwasyon. Ang pag-usisa na tao, kasama ang inggit ng ilan, ay lumikha ng isang kaskad ng pampublikong kahihiyan. Napagtanto ni Catherine na ang episode ay mas komplikado kaysa sa naisip niya. Ito ay hindi lamang isang personal na pag-attack, ngunit isang balangkas na pinaghalo ang mga profesional na interes, kawalan ng kapanatagan ng ibang tao, at ang matakaw na pagtingin sa publiko.
Ang pakiramdam ng kawalan ng katarungan ay napakalaki. Ngunit gayon siya ay may isang malakas na sandata, impormasyon. At pagkatapos, ang isang pangwakas na pagtuklas ay yumanig pa sa kanya. Sa mga file at larawang sinuri, lumabas ang isang maikli, tila hindi nakakapinsalang video, na nagbubunyag ng balangkas sa likod ng mga eksena, mga pabulong na pag-uusap, may alam na mga sulyap, at isang planong naganap ilang oras bago ang insidente. Ang kalinawan ay nagwawasak, ito ay hindi aksidente, walang pagkakamali, walang pagkakataon. Ang lahat ay sinadya, at ang bawat detalye ay kinakalkula upang makabuo ng kahihiyan, kalituhan, at epekto ng publiko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Catherine ang hilaw na katotohanan ng pagtataksil. Ngunit napagtanto din niya na sa pamamagitan ng pagkilala sa mga responsable, maaari na niyang planuhin ang kanyang tugon. Sa sandaling iyon, umabot sa tahimik na rurok ang tensyon. Ang paghahayag ng katotohanan ay nagdulot ng sakit, galit, at pakiramdam ng kahinaan, ngunit din na isang kislap na kontrol na dati ay tila imposible. Naunawaan ni Catherine na, sa kabila ng pagharap sa isang senaryo ng pagkakanulo at pagkakalantad sa publiko, may puwang para sa aksyon, upang mabawi ang kanyang dignidad at madiskarteng harapin ang mga responsable. At kaya, ang kuwento, na dati ay naging isa sa pagkabigla at kahihiyan, ay nagsimulang mag-transform sa isang salaysay na paghaharap, katapangan, at posibleng pagtagumpayan. Pinapanatili ang bawat manonood na binihag sa paglalahad na matinding at controversial na balangkas na ito. Habang umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan ang paghahayag ng katotohanan, natagpuan ni Catherine Bernardo ang kanyang sarili na nahaharap sa isang ipo-ipo na magkasalungat na damdamin. Bawat isa ay mas matindi kaysa sa huli. Nakaupo sa mesa sa kanyang maliit na apartment sa Loyola Heights, ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang malabong lugar sa dingding. Sinubukan niyang iproseso ang laki ng kanyang natuklasan. Sa isang banda, naroon ang galit, isang nag-apoy na apoy na tumupok sa kanyang dibdib habang iniisip ang kalkuladong intensyon ni Marto Villanueva, Liza Torres, at iba pang sangkot sa pakana na nagpahiya sa kanya sa harap ng buong komunidad. Sa kabilang banda, may matinding kalungkutan, isang pakiramdam na pagtataksil na nakaapekto, hindi lamang sa kanyang pampublikong buhay kundi pati na rin sa kanyang pangunawa sa tiwala at pagkakaibigan. Ang bawat pakiramdam ay nakikipagkumpetensya para sa pangingibabaw sa kanyang isip, na ginagawang halos imposible ang kalinawan na pag-iisip. Nadama ni Catherine ang pagtataksil, hindi lamang sa pisikal na nangyari sa plaza, kundi sa katotohanang sinamantala ng mga taong malapit sa kanya, ang mga pinaniniwalaan niya, ang kanyang kahinaan. Ang unang pagkabigla ay naging isang bukas na sugat, tumitibok sa bawat alaala na hindi sumasang-ayon ng mga tingin ng mga kapitbahay, ang mga bulong ng mga estranghero, at ang tindi ng pagkakalantad sa publiko. Ang bawat detalye ng umagang gayon ay tila nakaukit sa kanyang alaala na parang isang emosyonal na peklat na imposibleng baliwalain. Ito ay isang panloob na salungatan na may halong galit at kahihiyan, isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan na nagtanong sa kanyang sariling lakas sa harap ng kahirapan. Habang sinubukan ni Miguel na magdala ng mas makatwirang pananaw, na nagpapaalala sa kanila na ang katotohanan at impormasyon ay nagbigay sa kanila ng kapangyarihan, nadama ni Catherine ang pagitan ng pangangailangang kumilos kaagad at ng takot sa padalos-dalos na mga desisyon. Nagkaroon na napakalaking pressure na hindi lamang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit protektahan din ang kanyang pampublikong imehe, ang kanyang karera, at, higit sa lahat, ang kanyang dignidad. Ang bawat pag-iisip ng paghihiganti ay sinamahan ng mga pagdududa. Paano kung masyado kong ilantad ang aking sarili? Paano kung ito ang magpapalala sa lahat? Paano kung mali ang pakahulugan ng mga tao sa aking mga aksyon? Napagtanto ng batang aktres na ang kanyang isipan ay nakikipagdigma sa sarili nito, at ang kahinaan na tao ay maaring maging mas nakakadurog kaysa sa anumang panlabas na pagpuna. Higit pa rito, lumitaw ang isang layer na pagpuna sa sarili at panloob na pagtatanong. Iniisip ni Catherine kung kahit papaano ay nag-ambag ba siya sa sitwasyon, kung nagdiwan ba siya na puwang para ipakita ang malisya ng ibang tao. Ito ay isang masakit ngunit kinakailangang pagsisiyasat na pinipilit siyang pag-isipan ang tiwala, mga hangganan, at ang pagiging komplikado ng mga relasyon na tao sa parehong professional at personal na mga setting. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga pinili, ang epekto ng katanyagan, at ang responsibilidad ng bawat kilos na ginawa niya sa publiko. At, sa gitna ng dilema na ito, ang kahinaan ay nahalo sa determinasyon na unti-unting nagsisimulang lumitaw sa loob niya. Matindi ang galit, halos mahahalata, ngunit may layunin din ito. Napagtanto ni Catherine na, kung may channel ng tama, ang emosyong ito ay maaring magbago sa lakas upang harapin ang mga responsible sa insidente. Gayunpaman, ang kalungkutan at takot ay malakas pa ring puwersa.
na lumilikha ng patuloy na tensyon sa loob niya. Napagtanto na aktres na para epektibong kumilos, kailangan niyang balansihin ang kanyang mga emosyon, hanapin ang kalinawan sa pagitan ng sakit at galit, at magpasya kung ano ang kanyang magiging tugon hindi lamang upang harapin ang mga may kasalanan, ngunit upang may balik din ang kanyang pakiramdam ng autonomiya at pagpapahalaga sa sarili. Pagsapit ng gabi sa Maynila, walang tigil ang pag-aaway ni Catherine. Bawat anino ng mga ilaw sa kalye ay sumasalamin sa sarili niyang pakikibaka sa loob, at bawat malayong tunog, mga yabag, sirena, tinig, ay tila nagpapalakas sa gulo ng mga emosyong bumabalot sa kanyang dibdib. Ito ay isang tahimik ngunit matinding labanan sa pagitan ng pagnanais para sa katarungan at ang pangangailangan para sa pag-iingat, sa pagitan ng kahinaan at lakas, sa pagitan ng kahihiyan at ang posibilidad ng pagtagumpayan. Ang bawat segundo ng pagmumini-mini ay nagpalalim sa drama, pinapanatili ang manonood na konektado sa kanyang emosyonal na paglalakbay, hindi makatingin sa malayo o hindi makadama ng kasama niya. Sa kaibuturan, napagtanto ni Catherine na ang panloob na salungatan na ito, masakit man, ay kumakatawan din sa isang natatanging pagkakataon para sa paglago. Ito ay isang pagkakataon na baguhin ang sakit sa pag-aaral, kahihiyan sa lakas, at kahinaan sa katapangan. Ang emosyonal na labanan na kanyang nakipaglaban sa apartment na iyon sa Loyola Heights ay magiging mapagpasyahan para sa mga susunod na hakbang sa kanyang kuwento, na naghahanda sa kanya para sa darating na punto, kapag ang lakas ng loob at determinasyon ay magsisimulang madaig ang sakit, at ang salaysay ay magkakaroon ng isang hindi inaasahang makapangyarihang pagliko. Matapos ang ilang oras na matinding pagmumini-mini at detalyadong pagsusuri sa mga pangyayari, sa wakas ay naramdaman ni Catherine Bernardo ang panloob na pagbabago. Isang kislap ng determinasyon ang nagsimulang palitan ang sakit at kalituhan na sumakmal sa kanya. Nakaupo sa tabi ni Miguel Santos, malinaw na organisado ang isip ng aktres. Hindi na kailangang tukuyin ng pampublikong kahihiyan na dinanas niya ang kanyang salaysay. Sa kabaligtaran, ang episode na iyon ay maaring maging isang pagkakataon upang mabawi ang kanyang lugar, harapin ang kawalan ng katarungan, at higit sa lahat, ipakita ang kanyang panloob na lakas. Nagsisimula ng lumitaw ang isang pagbabago, at ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nagising sa pangangailangang kumilos. Alam ni Catherine na hindi siya maaring magmadali, ngunit naunawaan din niya na ang pagkaantala sa kanyang pagtugon ay magbibigay daan sa mga responsible sa nangyari na patuloy na manipulahin ang sitwasyon. Nagsimulang tumindi ang determinasyon na harapin ang katotohanan. Huminga siya na malalim, naramdaman ang bigat ng bawat emosyong naipon nitong mga nakaraang araw, galit, lungkot, galit, at binago ang lakas na iyon sa lakas ng loob. Si Miguel ay nagmasid na mabuti, nag-alok na tahimik na suportan ngunit hindi nakikialam sa desisyon ni Catherine. Alam niyang ito na ang kanyang sandali, na ang lakas ay kailangang magmula sa loob. Ang unang aksyon ni Catherine ay ayusin ang impormasyong nakalap nila, mga larawan, video, mensahe, at patutuo na nagpapatunay sa intensyon sa likod ng kahihiyan sa publiko. Bawat detalye ay magkakasama sa isang kumpletong larawan, malinaw na naglalantad ng balangkas na utak nina Marto Villanueva, Liza Torres, at iba pang mga kasabwat. Napagtanto niya na kasama ang ebidensyang ito, maaari siyang kumilos ng madiskarte, na inilalantad ang katotohanan ng hindi na nagiging biktima muli. Ang kalinawan tungkol sa mga katotohanan ay nagdala ng isang pakiramdam ng kapangyarihan, hindi ang kapangyarihan ng katanyagan, ngunit ang kapangyarihan ng katarungan at paninindigan. Determinado na kumilos, nagsimulang magplano si Catherine kung paano niya ipoposisyon ang sarili sa publiko. Hindi ito magiging isang impulsive reaction, ito ay magiging isang kalkuladong tugon, na may kakayahang ibunyag ang mga responsible sa insidente nang hindi nawawala ang kanyang sariling dignidad. Ang idea ay upang baguhin ang kontrobersyal na yugto sa isang salaysay ng pagtagumpayan, na nagpapakita na, kahit nasa harap ng pagkakanulo at pagkakalantad, kaya niyang panatilihin ang kanyang integridad at harapin ang mga nagtangkang saktan siya. Ang turnaround ay hindi lamang tungkol sa paghaharap, ito ay tungkol sa pag-angkin na paggalang at paggigit na emosyonal na lakas. Habang inihahanda niya ang kanyang plano, naramdaman ni Catherine ang panloob na pagbabago. Ang kahinaan na nagmarka sa kanya mula noong simula na episode ay hinaluan ng gayon ng lakas ng loob, at ang sakit ng pagkakanulo ay nagsimulang magbago sa aktibong pagpapasya. Bawat kilos, bawat salitang pinili para sa kanyang tugon sa hinaharap ay sinisingil ng layunin. Alam niyang hindi magiging madali ang paglalakbay, ngunit ang kanyang bagong linaw at kumpiyansa ay nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang anumang balakid. Umiral pa rin ang takot, ngunit hindi na bilang isang puwersang paralisado. Ito ay naging panggatong para sa pagkilos, isang palaging paalala ng kung ano ang nakataya.
Si Miguel, na naramdaman ang pagbabago kay Catherine, ay tahimik na pinalakas ang kanyang suporta, hindi bilang isang pangunahing tauhan, ngunit bilang isang saksi at kapanalig. Ang kanyang presensya ay nagpaalala sa aktres na, bagamat kanya ang labanan, hindi siya lubusang nag-iisa. Ang kombinasyon ng panlabas na suporta at panloob na lakas ay lumikha ng perpektong setting para sa pagbabagong punto upang magkatotoo. Naunawaan ni Catherine na ito ang punto ng pagbabago. Ang sandali na ang kwento ay titigil na tungkol sa pagkabigla at kahihiyan at magiging tungkol sa katapangan, paghaharap at pagtagumpayan. Pagsapit ng gabi sa Maynila, kumikinang ang mga ilaw ng lungsod na parang tahimik na saksi sa pagbabago ni Catherine. Ang takot at sakit ng kanyang kagyat na nakaraan ay nagbigay daan sa kalinawan ng layunin, at ang batang aktres, na minsang napagtagumpayan ng kahinaan, gayon ay handa ng kumilos. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang muling tinukoy ang kanyang paninindigan sa traumatikong kaganapan, ngunit muling isinulat din ang salaysay na susundin na madla. Mula sa biktima ng iskandalo hanggang sa pangunahing tauhan ng kanyang sariling kwento ng katapangan at katatagan. Mula sa sandaling iyon, ang bawat hakbang ni Catherine ay gagabayan ng determinasyon, bawat aksyon ay magpapakita ng kanyang bagong nahanap na lakas, at bawat sulyap sa kanyang paligid ay malalaman ang kapangyarihan ng mga taong pipiling harapin ang kawalan ng katarungan ng direkta. Ang pagbabagong punto ay hindi lamang isang desisyon, ito ay ang kumpletong pagbabago ng isang salaysay na, ilang minuto bago, tila nawala sa kahihiyan at pagkabigla. Gayon, nagsimulang bumuo ang kwento patungo sa emosyonal na kasukdulan nito, na nagtatakda na entablado para sa paghaharap na hinihintay ng lahat, na pinapanatili ang mga manonood na ganap na nababaon sa paglalahad ng bawat emosyon. Kinabukasan ay sumikat ang Maynila, na may kapaligirang puno ng tensyon at pag-asa. Si Catherine Bernardo, matatag at matatag, ay nagtungo sa gitna ng Loyola Heights, ang parehong lugar kung saan, ilang oras bago, ang kanyang buhay ay nalantad at nabagong isang panoorin para sa mga manonood at kritiko. Ngunit ngayon, hindi katulad ng takot at kawalang paniwala sa nakaraan. Lumakad siya ng may layunin. Bawat hakbang ay dala ang bagong determinasyong lumitaw pagkatapos ng paglikot. Ang plaza, na dating tagpo ng kahihiyan, ay magiging tagpo ng gayon na hindi may iwasang paghaharap. Isang sandali kung kailan kailangang ibunyag ang katotohanan, at ang tapang ay haharap sa magkakasamang katahimikan ng mga responsible. Sa pagdating, nagsimulang muling magtipon ang mga tao dahil sa mga tsismis na si Catherine Bernardo mismo ang lalabas upang linawin ang mga katotohanan. May halong mga bulong na may kakaibang mga tingin, at ang tensyon na kapaligiran ay kahawig na theatrical tension, na ang bawat manonood ay naghihintay ng resulta. Kabilang sa mga naroroon sina Marto Villanueva at Liza Torres, na ang mga mukha ay nagpapakita ng mga ekspresyon na pagkagulat na may halong pagkabalisa, na hindi nila alam na haharapin nila hindi lamang ang mga akusado sa sitwasyon, ngunit ang emosyonal na hustisya mismo ay personified. Tila sumasabay ang bawat paghinga ni Catherine sa inabangan ng karamihan, at ang bawat hakbang niya ay nagpapabilis na tibok ng puso ng audience at sa kanya. Kasama si Miguel sa kanyang tabi, nag-aalok ng tahimik na suporta. Sinimulan ni Catherine ang kanyang pahayag. Ang kanyang tinig, malinaw at matatag, ay pumutol sa mainit na hangin sa umaga, na may halong galit, sakit, at katatagan. Ang nangyari dito kahapon ay hindi aksidente. Hindi ito resulta ng pag-usisa ng sinuman. Ito ay isang nakaplanong aksyon, isang pagtatangka na ilantad at hiyain ako sa inyong lahat. At ngayon, oras na para ilatag ang katotohanan sa harap ng bawat mata na naroroon. Ang pahayag, bagaman mahinahon, ay may kapangyarihan ng kulog. Tumahimik ang karamihan, hinihigop ang bawat salita, bawat makabuluhang paghinto, bawat kalkuladong kilos na nagbibigay diin sa bigat ng sitwasyon. Sinubukan ng mga responsible, sina Marto at Liza, na mag-react. Sa simula ay may mga ngiti sa nerbiyos at hindi malinaw na mga katwiran. Ngunit ang lakas at kalinawan ni Catherine ay humadlang sa kanila na lumikha ng anumang defensive na salaysay. Inilantad niya ang bawat detalye ng plot na natuklasan niya, mga pag-uusap, kilos, at mga record na nagsiwalat ng sinadyang balangkas sa likod ng kahihiyan sa publiko. Ang bawat paghahayag ay isang saksak sa ilusyon ng kawalang kasalanan na sinubukan ng mga kasabwat na panatilihin, at ang tensyon ay lumaki sa bawat bagong piraso na impormasyon. Ang karamihan, na kanina ay nanonood lamang, ay nagsimulang maunawaan ang pagiging komplikado na nangyari, na nadama ang lalim ng kawalan ng katarungan at ang puwersa na tugon ni Catherine. Habang lumalabas ang katotohanan, napuno ng halo-halong emosyon ang parisukat. Tahimik na pumalakpak ang ilang manonood, na kinikilala ang kanyang katapangan, na natiling tahimik ang iba, nagulat sa lawak ng pagtataksil. Si Catherine, para sa kanyang bahagi,
ay naramdaman ang bawat reaksyon bilang isang pagpapatunay na kanyang bagong nahanap na lakas, ngunit bilang paalala rin ng kahinaan na kanyang hinarap. Ang mga luhang nagbabanta ay hindi na sakit, kundi na pagpapalaya, ang bigat ng kahihiyan ay kinakaharap, at sa wakas, napalitan na emosyonal na hustisya. Ang kasukdulan ay umabot sa tuktok nito ng si Marto, na napagtanto na ang salaysay na binyo laban kay Catherine ay gumuho, sinubukang mamagitan sa mga improvised na katwiran. Ang karamihan, gayunpaman, nang gayon ay ganap na nababatid ang katotohanan, ay tumugon na hindi pagsang-ayon at mga bulungan na hindi pagsang-ayon na nagpapataas na tensyon. Si Catherine, na pinananatili ang kanyang kalmado, ay tinitigan siya ng isang matalim na tingin, na para bang ang bawat kislap ng kanyang galit ay natagpuan ang konkretong anyo sa tapang na nagmumula sa kanyang katawan at boses. Ito ay isang sandali na simboliko at literal na paghaharap, kung saan ang biktima ay naging pangunahing tauhan, at ang kawalang katarungan ay nalantad sa harap ng lahat, nang walang mga filter o pagtanggal. Habang tinatanggap ng parisukat ang epekto ng pahayag ni Catherine, nakaramdam na emosyonal na tagumpay. Ang episode na dayti ay minarkahan ng kahihiyan at kahinaan ay nabago ng gayon sa isang salaysay ng lakas, katatagan, at katarungan. Ang daming nasaksihan ang katapangan at determinasyon na iyong aktres, naging bahagi ng kwento, hindi makatingin sa malayo, hindi makapansin sa tindi na sandali. Bawat kilos, bawat salita, bawat reaksyon ay nagpatibay sa emosyonal na kasukdulan. Ang rurok na tensyon at drama na nagpatibay kay Catherine Bernardo hindi lamang bilang biktima, kundi bilang halimbawa ng katapangan sa harap ng pagtataksil at pagkakalantad sa publiko. Sa huli, bumagsak ang plaza sa isang mapitagang katahimikan. Huminga na malalim si Catherine, naramdaman ang bigat at tindi ng sandali na unti-unting natutunaw, at napagtanto na sa wakas ay nakontrol na rin niya ang kanyang salaysay. Ang emosyonal na kasukdulan ay hindi lamang nagwakas sa ikot ng kahihiyan kundi nagtakda rin na yugto para sa huling yugto ng kuwento, ang pagbabawas at pagninilay sa pagkatuto, lakas, at katatagan. Pagkatapos na matinding kasukdulan sa plaza ng Loyola Heights, magkahalong ginhawa, pagod, at lakas ng loob ang naramdaman ni Catherine Bernardo. Ang direktang paghaharap sa mga taong nagplano sa kanyang pampublikong kahihiyan ay hindi lamang nagsiwalat ng katotohanan ngunit pinahintulutan din siyang mabawi ang kanyang dignidad at mabawi ang kontrol sa kanyang sariling salaysay. Ang mga tao ay nakatayo pa rin sa paligid, ang iba ay tahimik na pumapalakpak, ang iba ay tahimik, hinihigop ang lakas at tapang na ipinakita ng iyong aktres. Ito ay isang sandali kung kailan ang kahinaan ay naging kapangyarihan, at ang sakit ay naging isang karanasan sa pag-aaral, na nagpapakita sa lahat na ang bawat paghihirap ay maaring harapin ng may determinasyon at tapang. Habang unti-unting nawawalan ng laman ang plaza, naglakad si Catherine sa tabi ni Miguel, nakaramdam na tahimik na koneksyon sa kanya na higit pa sa pasasalamat. Ang kanyang patuloy na presensya at tahimik na suporta ay naging mahalaga sa pagtulong sa kanya na makahanap ng lakas upang harapin ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, naisip ni Catherine ang kahalagahan ng pagkilala sa mga hindi inaasahang kaalyado at pagpapahalaga sa mga nag-aalok ng tunay na suporta, na inaalala na kahit sa mga sitwasyon na matinding kahirapan, may mga taong nananatili sa tabi ng mga nangangailangan. Ang pagkaunawang ito ay nagdulot ng pakiramdam na kapayapaan at kumpiyansa, na tiniyak sa kanya na hindi nag-iisa ang isa, kahit na sa pinakamadilim na sandali. Pagdating niya sa bahay, umupo si Catherine sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa mga bubong ng Loyola Heights. Saglit niyang ipinikit ang kanyang mga mata at huminga na malalim, hinayaan ang bawat emosyon na mamuo. Ang unang kahihiyan, ang pagkabigla, ang galit, lahat ay napalitan ng mga karanasan sa pag-aaral. Napagtanto niya na ang bawat hamon na kinakaharap niya, gaano man kasakit, ay may mahalagang aral tungkol sa pagtitiwala, personal na lakas, at katatagan. Nadama ni Catherine na, bagamat naging kontrobersyal at traumatiko ang karanasan, binago siya nito sa isang taong mas alam ang sarili niyang lakas at marunong kumilos sa harap ng kahirapan. Sa kanyang mga iniisip, sinimulan niyang isaalang-alang hindi lamang ang personal na katatagan kundi pati na rin ang epekto ng kanyang kuwento sa iba. Ang kanyang karanasan ay maaring magsilbing isang halimbawa na kahit na sa harap ng pagkakalantad, pagtataksil o paghatol ng iba, posibleng mapanatili ang integridad at lakas ng loob. Nadama ni Catherine na natutunan niyang gawing aksyon ang sakit, kahinaan sa lakas, at kahihiyan sa isang pagkakataon para sa paglaki. At ang pag-aaral na ito ay hindi lamang personal, may kapangyarihan itong magbigay ng inspirasyon sa iba na nahaharap sa mga katulad na sitwasyon, na nagpapaalala sa kanila na ang katatagan ay isang makapangyarihang kasangkapan laban sa kawalan ng katarungan. Nang malapit na ang gabi,
Naisip ni Catherine ang mga komplikado na buhay at kung paano may papakita ng bawat hindi inaasahang hamon ang panloob na lakas na kadalasang nananatiling nakatago. Naunawaan niya na ang pampublikong kahihiyan na dinanas niya ay hindi kailangang tukuyin ang kanyang pinagdaanan. Sa kabaligtaran, ito ay isang kabanata lamang sa isang mas malaking kwento ng katapangan, katatagan, at pagiging tunay. Bahagyang ngumiti ang aktres, pakiramdam na tapos na ang pinakamasama, at ang hinaharap ay may mga pagkakataon para sa muling pagtatayo, pag-aaral, at mga bagong tagumpay. Sa huli, tumingin si Catherine Bernardo sa skilin ng Loyola Heights at nakaramdam ng pagkakumpleto. Ang kwento na nagsimula sa pagkabigla at kahinaan ay nagtapos sa katapangan, pagminimuni, at isang malalim na koneksyon sa kanyang sariling sangkatauhan. Napagtanto niya na ang pagharap sa mga hamon, paglalantad sa sarili, at pakikipaglaban para sa katotohanan ay hindi lamang isang gawa ng lakas ng loob, kundi isang paraan din upang magbigay ng inspirasyon sa iba na huwag madaig ng takot o kawalan ng katarungan. Ang emosyonal na paglalakbay ay natapos na, ngunit ang mga aral na natutunan at ang lakas na natamo ay mananatili magpakailanman, na magiging isang hindi masisira na bahagi ng kung sino siya, at kung sino siya ay magpapatuloy sa harap ng anumang kahirapan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification. Mag-iwan ng like para matulungan ang channel at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.